Amen. Ayan, magandang umaga pong muli sa bawat isa, sa ating magkakapatid at sa mga nanonood sa online at manonood. Have a blessed Wednesday po, bilis ng araw. Maalam po tayo, Pasko na, magpapasko na. Magbe-Bernardo po. Napakainit po dito sa Japan. Sobra, ingat po tayo. At marami daw pong nahihimatay sa mga pabrika. At ingat po, maraming tubig ang inumin. At hindi sa lahat, sa umaga pa lang, manalangin na tayo para kaya po napakaganda. Nandito tayo ngayon. Umpisa, nagagabayan tayo ng Panginoon na po. At naiingatan. Ayan, katulad sa pangako ng Diyos, sabi niya, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mangamba, siyang ating gabay, ating tandungan at saklolo sa lahat ng oras. Ano po. Amen. Good morning po, Sis Janet. Good morning. Mga taga-Japan po, good morning. Sis Mai, Sis Ati, Sis Annabelle, good morning po. Welcome po muli. Ayan, nagsama kahapon, di ba? Salamat po at naka-join ka na po. Mga taga-Pinas, good morning po. Ang aga pa dyan, pero gising na. Si Brother po, sandito kanina Sis Rhea, Mimi G sa America. Good afternoon po. Wala pa si Sis Mary Grace. Mamaya, audio na yun. Sa iba pa pong kapatiran na taga-Canada, sa Hong Kong. Mamaya, si Sis Jackie. Ayan na, si Brother Pass namin. Ang bilis ng reply, narinig ka agad. Oo nga, narinig. Lalakad na yan. Si Chang Emily from Pinas po ang ating exhorter today. Ang ako ang magpapahayag ng wonder works of God sa buhay niya. Grabe. Yan po, ihahayag natin, ano po mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo sinamahan ng Panginoon araw-araw. Until now, nararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Good morning po muli. Ayan po, yung pong nais mag-read ng prayer ngayong umaga. Si Sis Annabelle kaya. Sis Annabelle. Wow! Praise the Lord! Nais niyo pong nais niyo pong mag-lead ng prayer today. Ayan, si Nanay Lilita na. Hindi po mabilis magpindot yan eh. Hindi niya magpipindot minsan ng Hindi pa po siya masyadong Hindi pa masyadong mag-ano sa unmute. Okay. Magal pa po eh. Sis Mary Grace. Ayan. Hello po, Grace. Baka pwede mag-lead si Sister Mary Grace. Ayan, Sis Mary Grace. Ikaw daw po mag-lead ng prayer. Amen. Ayan, naka-join na siya. Nakapag-worship na po kayo? Yes po. Sige po. Sige po, tayo po yung manalangin. Timing. Father God, maraming salamat, O Lord, sa pagising mo sa aming mga kapatirang Panginoon, Yes, sa Lord. kabilang ibayo, Lord, sa Japan, sa Philippines, Panginoon, at sa amin dito sa States and sa Canada, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, at binigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon, pagkakataon, panibagong umaga, panibagong araw, para po kami ay inyong gamitin sa inyong ubasan, Panginoon. Marami pong salamat sa mga kabutihan ninyo, sa mga blessing ninyo na ibinibigay sa aming mga kapatirang Panginoon upang makapaglingkod pa kami ng mas healthy ang aming pangangatawang Panginoon. Maraming salamat sa pag-guide ninyo, sa pag-protect ninyo habang sila ay natutulog, Panginoon, at sa amin dito ngayong araw, Panginoon. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakakaramdam ng mga trials or mga sakit, Panginoon. Lord, hipuin niyo po silang lahat, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming healer, ang aming Jehovah Rapha, Panginoon, ang aming Jehovah Jireh, Panginoon. Kami ay sa inyo lamang kumukuha ng lakas, ng pananampalataya, Panginoon, at ng pagtitiwala, Panginoon, Father God. Maraming salamat sa magsasalita ngayong araw na ito, Panginoon. Si Sister Emily or si Chang Emily po siguro ang magsasalita. Lord, Father God, kayo po ang manguna, Panginoon, sa aming aralin na ito. At speak for her, Panginoon, Holy Spirit.
Maraming salamat sa paggabay sa buhay ng bawat isa at sa mga darating pa mamaya dito, Panginoon, at sa mga manonood sa online, O Lord. Maraming salamat, O Lord. I pray all of this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen and amen. Amen. Ayun po, buti yung naka-join yung iba. Salamat po. Ayun. Salamat sa Diyos sa pag-akay sa atin dito. Salamat po, Sis Mel Grace, sa yung panalangin sa Yahweh, Napa Elohim, Yada, Jaira, Romanifest, siya po yung magmamanifest sa bawat isa sa atin, magpapagalit, sa may mga may sakit, receive na po natin at mag-iingat sa atin araw-araw. Yun po, salamat. Sige po, Chang, Emily, ang ating partner. Sige po. Good morning po sa ating pong lahat at sa ating pong Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ka. Salamat po kay Sister Mary Grace sa kanyang panalangin sa umaga pong ito. Salamat po at tunay nga po na muli po na ako po ay muling binigyan po ng pagkakataon o gawain sa ating pong Panginoon. Kaya nawa po o Diyos na ating pong sabihin ay mga kalugod-lugod po ta Panginoon at tunay nga po nakakagalak po sa ating pong bawat isa. Salamat po at good morning po sa ating pong lahat. At dito po muna ako, babasahin ko po muna ang aking pong teksto. Dito po sa Marcos 1, Marcos 1, 16 hanggang 18 po, babasahin ko po kung paano po ang tinawag po ni Panginoon ang ating pong mga mangingisda. Ito po, basahin ko na po. Ang pagtawag sa 4 na mangingisda, ito pong ating pong verse po sa umaga pong ito. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat. Sila'y kapwa mga mangingisda. At sa 17 po, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo, sabi po dito sa 17. Kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mangingisda ng mga tao. Pagkasabi niya nito'y agad iniwan ng magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Salamat po sa Panginoon, Lord. Salamat po sa mga salita mo po. Kung paano po kami susunod sa iyo, Lord. Tunay nga po, kayo po ang mangusap sa akin po ng umaga pong ito upang maibahagi ko po ang anumang pong naranasan ko po noon po ako ay bata pa po hanggang sa ako po ay nakakilala po sa iyo, Lord God. Salamat po at tunay nga po, Lord, kayo po aking mapapurihan at maitaas o umaga pong ito. Lord, salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang aking pong ibabahagi ay yung pong aking pa pong karanasan, yung pong aking pong bata pa po kami noon nung kami pong magkakapatid. Nandun pa po kami sa Kabayanan, nandun po kami sa bayan, yung inuuwian po namin. Doon po, meron din po kasi kaming bahay doon. Elementary pa lang po ako noon, kami pong magkakapatid. 5 pa lamang po kami na magkakapatid. Sunod-sunod po na babae. Yan po si ating panganay. Yung pong aking tatay noon na nagtatrabaho sa Maynila, noon po natatandaan ko po yun na siya po yung nagtatrabaho. Driver po siya doon sa Maynila. Tatay ko po ay hindi po kung mahihiya na sabihin na babaero po siya. Noon po ay marami po siyang babae. Kaya kami po ay napapabayaan din niya po kami. Doon po, ang nanay ko na lang po ang aming kasama at maliliit pa nga po kami. At mga elementary, noon po, siya po ay madalang umuwi po sa amin. Napapabayaan niya po kami dahil nga po meron na po siyang kinakasama rin po doon. Minsan siguro po. Pero hindi po namin alam yun. Kinukwento lang po ng aming nanay nung kami po ay may isip na rin po, no? Kaya
ganun po ang nangyari sa amin pong buhay. Mahirap po ang naging buhay po namin noon. Ang tatay ko nga po ay maraming babae, babaero siya, at meron pa po siyang kinakasama, at totoo po na nagkaroon po kami ng kapatid sa ama. Yun po. Nagkaroon po kami ng kapatid sa ama. Kaya, yun po ang aming pong buhay po noon. Hanggang po siya umuwi na po dito sa amin. Umuwi na rin po siya dahil wala naman pong nangyayari sa buhay niya po siguro noon. Kaya siguro po uuwian ko na yung pamilya ko. At yung nanay ko naman po ay lagi siya po ang nag-aasikaso, siya po ang lahat. At tunay nga po na nagtitinda-tinda po sa palengke, kasama po kami, ganun. Nagtitinda po ng mga pagkain sa palengke, yan po, ang hirap po ng aming pamumuhay po noon. Kaya nung po umuwi na rin po aming tatay, tapos po, ano na rin po siya siguro po, naalala na rin po niya, walang mangyayari sa buhay niya doon sa Maynila, na halos napabayaan na nga po kami, yun po. Tunay nga po na hanggang sa umuwi na po siya, tapos umuwi na po siya rito sa Villa Marina, dito po sa amin. Sila po nila nanay, kasi po malawak po yung lupain po nila dito po sa Villa Marina noon, malawak po ang lupain. Si tatay ko po, mahilig din po siya magbukid, kaya yung kanya pong mga magulang noon, yung lola ko po, ay binigyan po siya ng lupa dito po sa Villa Marina. Tunay nga po na kami po naiwan pa po doon sa bayan, nag-aaral. Pero nung di po nagtagal, ay umuwi na rin po kami rito sa Villa Marina noon. Dito na po kami nagtapos ng elementary noon po. Kaya pati po yung iba kong ate ko po, dito na rin po siya nagtapos. Kaya tunay nga po na nagtatanim na po sila ng noon, mga gulay, palay. Yung pong kabuhayan po namin, yung pong pagtatanim ng palay. Tapos naggagapas po ang palay, nag-aani, ganun po. Yung po ang aming pong hanap buhay dito na aking pong nila na tatay, no, nanay. Tapos po yung pagtatanim po ng gulay, ganun po ang trabaho po dito no, sa amin. Kasi po malawak po yung lupain po na nila tatay dito noon. Kaya yung po ang aming pong kinabubuhay sa araw-araw, yung pong ganun. Pagtatanim, yung pong pag-aani, nagtitinda po ng mga gulay, si nanay, yung pong nakagisnang po namin dito. Kaya yung pong hindi po naman nagtagal, ay nagkasakit na rin po si tatay, ganun po. Kami po ay 5 pa lang magkakapatid hanggang sa ang anak na naman si nanay, yun po. Yung lalaki na po yung naging kapatid ko. Kala ko nga po nung bunso ako kasi 9 na taon po ako hindi nasundan. Kaya ako ay bunso ako kako. Pero nanganak pa po si nanay ng 2. Yun po, yung mga malikbag, yung sumunod nga po sa akin, 2 pa po. Kaya tunay nga po nun na nagdadalaga na po kami. Ganun po. Yan po si ating ko kasi po nung maagang nag-asawa po yan si ating ko. Maaga po siya nag-asawa. At nung pumandito na nga po kami, na ang trabaho po namin sa bukid, tinuruan po kami talaga ni tatay ng pagtatanim ng mga gulay. At tunay nga po na noon sasabihin ko po wala po kaming kuryente rito. Tapos puso lang po ang aming tubig, nag-iigib pa po kami. Pag natutuyuan po yung puso namin, nag-iigib po kami, malayo. Kami pong magkakapatid. Tapos wala pong kuryente. Ang daanan po namin dito, maputik. Ganun po ang buhay po namin dito sa probinsya. Tapos ang kapitbahay lang po namin dito mga kapatid ay 2 lang po. Pangatlo po nga po yung bahay namin dito sa Villa Marina noon. Wala pa pong gaanong mga nakatira. Ganun po. 3 pa lang po ang mga nakatayong bahay dito. Kami po ang pangatlo. Kaya kahit sumigaw po kayo ng sumigaw, wala pong gaanong makakarinig dito sa amin noon. Malawak pa po ang damuhan dito po sa amin. Wala pa pong pumupunta o pang magtayo ng mga bahay po nila. Kaya
Yun po ang buhay po namin dito na uminom po ang aming pong mga buhay sa bukid, tatanim para lang po kami makaibili po ng aming pagkain. Ganun po ang buhay po namin dito. Mag-aanit po kami ng mga gulay. Yun po, ibebenta po ni nanay. Ganun po. Hanggang sa naging, ano na po ako, naalala ko po nung teenager na po ako noon, naging halos 16 na rin po ako. Yung pong mga kapatid ko, nasipag-asawa na rin po. Ay, 5 babae nga ka po kami sunod-sunod eh. Nag-asawa na po sila. At isa-isa po, mayroon mga naktanan na po yan. Sumama na po sa mga boyfriend nila. Ang natira na lamang po ay ako, saka po yung 2 ko pong kapatid na sumunod. Maliliit pa po. Ganun po ang buhay po namin dito. Nakipagtanan po sila, ganun po. Parang nagsawa na po yata sila sa kahirapan. Ganun po siguro. At ako po ang naiwan. Teenager na po ako noon. Mga siguro po 16, ganun po. Pataas na po yun. Yung 2 ko naman pong kapatid ay maliliit pa, hindi pa po maasahan. Ang buhay ko po ng talaga mga kapatid ay marami po kaming kalabaw, baka, ganun po kambing. Ganun po, no? Eh, maliit pa naman po yung kapatid kong lalaki. Wala pa pong mautusan. Ako lang po talaga. Ako pong tigasugan ng kalabaw, baka. Ganun po, araw-araw po ang buhay ko, ganun. Hanggang po, yung pong tatay ko, tinuruan po akong mag-araro, magtrabahong lalaki. Mag-ano po ng kalabaw, kung paanong mag-spray po ng mga gulay. Yung po ang aking pong mga naranasan po nung dalaga po ako. Pero po, ang pagsunod ko po talaga sa aking pong magulang, ganun po, hindi po ako, wala po akong pagtutol. Dahil, ala na po silang kasama, kundi kami na lang po, 3 lang po kami. Bali 5 na lang po kami sa bahay. No? Ako na lang pong inaasahan ng aking magulang, ako po ang nakakatanda, kaya ako po gumagawa po ng lahat. Nagtatanim po kami po ng gulay, kasama ko nga po si nanay, yun po, si tatay, pero may karamdaman na po si tatay ko po, hindi na po siya masyadong nakakatrabaho. Kaya ako po lahat ang tinuturuan niya, para po ako, ginawa po niya akong lalaki. Sabi nga po nila, tomboy daw po ako noon. Tomboy daw po ako. Kasi nakikita po nila, lagi sumasakay po ako sa kalabaw, araw-araw, nagsusuga po ako. Hindi ko po naranasan yung malayang mga dalaga, halos walang ginagawa. Ako po lahat po, gawain ko po. Nagtatabas po ako ng mga damo. Yan po, no? Yan po aking mga naging trabaho po nung dalaga po ako. Kaya tinuruan po talaga ako lahat ni tatay. Pati sa bahay, ako rin po. Ako rin po ang nagtatrabaho rin po. Pag wala po sila, ako po lahat. Ako po titingin sa mga kapatid ko. Ganun po. Kaya ganun po ang nangyari sa buhay ko. Minsan po, sabi ko po sa buhay ko, paano kaya ako maliligawan kako? Paano ako liligawan dito? Lagi naman ako dito sa bukid. Lagi ako dito sa taniman. Walang makakakita sa akin ng mga binata. Ako pong ganun. Sa sarili ko po yun. Araw-araw po talaga ganun po ang buhay na ating pong nararanasan mga kapatid. Kaya sa biyaya po ni Lord nung na minsan nga po, in-invite po ako sa sayawan. Yung pong may kasalan sa kabilang baryo. Ganun po. Pinuntahan po ako dito sa amin. Sabi, ay may dalaga pala rito. Nakita po ako. Ay meron. Sabi naman po ni nanay, yan po, yung anak ko po yan. Hindi po kasi maalis yan. Gandang po dyan sa bukid, araw-araw. Kaya, di in-invite po ako. Naka po, may kondisyones po, may ano po yun. Meron po akong, sabi po ng tatay ko, sige, pumunta ka, pero gigising ka ng maaga. Ako sa akin. Sa kagustuhan ko naman po makipagsayawan, makakita ng mga dalaga o yung mga binata, ganun po. Opo, gigising ko ako ng maaga, ganun po. Kasi po rito, sinusundo po yung mga dalaga, tapos iyahatid, ganun po. Hindi sinundo po ako, sumama na po ako sa sayawan, ako po. Hanggang
Ay, kasi po dito, gabi na po yung alas 11, alas 10, gabi na po yun dito sa amin noon. At wala nga pong kuryente. Ano po? Ako po kako, sige po, kako tatay, gigising po ako ng maaga. Ayun po, para magsuga po ng mga hayop, para makaano naman po ako, makalibot din po. Akong ganun, makipagsayaw, makakita ng binata at mga dalaga, kapwa ko po, ganun po, ano po rito, buhay po sa amin. Ayun po, no? Kaya may kondisyon po ang aking tatay bago po ako makalabas, makakita po ng mga tao. Yun po, kinabukasan, gigising ka na naman po. Kahit puyat po, gigising po ako ng maaga, magsusuga ng mga alaga mo, kalabaw, baka, kambing. Pupunta ka na naman sa gulayan, maghapon, maski naantok po ako, ganyan. Antok na antok po ako, sige po, trabaho lang po yan, sarili ko. Akong ganyan, sumusunod po talaga ako sa aking magulang. Wala pong pagtutol, akong ganon. Hindi po ako marunong sumagot sa magulang ko noon. Hindi po ako tumututol kahit ano pong iutos nila po sa akin. Kaya hindi ko po naman naisip na lumayas. Hindi ko po naisip na lalayas din kaya ako para makalaya ako. Akong ganon. Puro na lang ako. Hindi na akong makaalis, hindi na akong maligawan. Akong ganon. Kala nila siguro lalaki ako. Akong ganon. Babae din naman ako kakong. Ano po. Kaya minsan po noon, may dumaan pong mga ligaw ng mga binata. Kabats ko po pala nung elementary noon, nakita po nila ako sa taniman ng gulay. Nakita po ako, mga dayuhan po. Sabi, sino yon? Sabi daw po sa akin, yung kaklase ko yan. Ako, masipag yan. Lagi yan sa Hindi man lang namamasyal yan, hindi mo pupuntahan. Naku po. Minsan po, namasyal po sa amin, nagpakilala po yun. Ano po yun, nagtatrabaho po pala sa Bataan. Kaibigan po nung klase ko, kaya nagpakilala po sa akin noon na natutuwa po, may dalaga daw po pala, masipag daw po ako, ganun. Kaya, ayun po, nagkakilala po kami. Ayun, nag-umpisa po noon sinusulatan niya po ako. Sulat pa lang po ang uso noon. Sulat. Halos sa isang buwan, isang beses lang po dadating yung sulat. Ganun po. Ayun po, may dumadating naman po sa biyaya ni Lord. Ayun po, nagliligaw po. Minsan po siya nung dumalaw po siya. Sabi ko po sa kanya, nag-uusap po kami, gusto mo ba talaga ako? Sabi ko po talaga sa kanya. Kung sasagutin kita, may kondisyon ako, akong ganun sa kanya po, no? Sabi ko po, ito po kasing yung bahay po namin, maliit lang po po. Yung bubong niya po yung po bang pugon, yung pong nabibili po, yung mga damo-damo lang po na nakukuha sa parang, yung pang bubong po namin. Yan po, no, maliit lang po. Sabi ko po sa kanya, nag-uusap po kami. Kung gusto mo ko, may kondisyon ako at sasagutin kita. Sabi ko kung ganyan sa kanya. Gusto mo, tapos magpapakasal tayo, kako na po, no? Yung po, sabi ko po sa kanya, ipagawa mo muna tong bahay namin. Ganun pong sabi ko sa kanya. Ipagawa mo tong bahay namin para pag kinasal tayo, maayos naman tong bahay namin, kako tong aming bahay. Ipaayos mo kung gusto mo talaga ako. Sabi ko ganyan na po, no? Hindi po siya sumasagot. Tahimik lang po siya. Hanggang sa umalis po siya, hindi po siya, nagpaalam na lang po siya, uwi na ako. Sabi na gano'n lang po, no? Siguro, grabe naman to. Sabi siguro, ang tapang naman. Ipapagawa ko po tong bahay para lang, ano po, no? Ganun po. Nako, hindi na po bumalik. Natatawa ko pag naaalala ko po yun Hindi na po bumalik yung manliligaw ko na yun. Nako, nadismaya sa akin pong sinabi siguro. Kaya, ganun po yun, kondisyon ko po kasi na ipagawa yung bahay namin para naman pag kinasal kami, maayos yung
yung mga makakakita nga po, no? Hindi na po siya bumalik, sumusulat-sulat lang po. Naku, hindi ko po sinasagot yung sulat niya. At malayo nga po sa kabihasnan, walang maghuhulog ng sulat. Naku, sabi ko po, bahala siya sa buhay niya. Kung ayaw niya, di ayaw ko rin. Sabi ko ganon. Sabi ko po, ano? Nakatawa po, sabi ko. Pag po naaalala ko po, yung mga manliligaw ko po rito ay mas malakas pa po yata ako kaysa sa kanila. Kaya niyo baka akong mag-araro? Ako pong ganon. Kaya niyo bang magtabas ng maghapon? Sabi ko pong ganon. Sinasabi ko po talaga sa kanila na ganon pong aking pong gawain sa araw-araw. Kaya niyo bang magsunong ng kamatis? Yung mga gulay po, no? Sabi ko po sa kanila. Hindi ko po sila sinasagot. Hindi ko po sila sinasagot. Maski wala na po akong boyfriend. Pagka tatamad-tamad lang po yung lalampalampang lalaki, ala po sa akin yun. Baka ako mabugbog ko lang kung ano. Kaya sa buhay po talaga, pag sumusunod ka sa magulang mo talaga, ikaw po talaga ang lahat magagawa mo, no? Sa buhay po namin. Ngayon po, no, nung hindi po nagtagal naman, namatay na po yung tatay ko noon, namatay na rin po. Namatay. Yun po, no? Naubos po yung iba naming mga alagang hayop, yung pag sinusuga ko, nabawasan. Nabawasan po yung sinusuga kong hayop. Natira na lang po kasi po pinangpadoktor ni tatay, yung po, no? Namatay po siya. Naka po, di ko naman po sinabi sa sarili kong malaya na po ako, malaya na, ganun po, no? Malaya na ako sa mga utos ni tatay. Hindi ko po naman sinasabi yon. Pero, yun po, no, siguro po, na yan po si ating ko, inaya naman po ako sa Maynila. Naku po, hindi naman po ako marunong pumunta sa syudad. Ala po kung kaalam-alam. Naaya po ako ni ating ko na yan sa syudad. Ngayon po, nangailangan po ng katulong yung pinsan ni nanay ko sa Taguig. Doon po sa Taguig po ay sa may tabi po ng po yun, Ilog Pasig po yata yun, lugar na yun. Namasukan po akong katulong. Naku po, ang hirap na naman po pala maging katulong mga kapatid. Ang hirap ng kalooban mo. Talaga naman, laba ng laba. Ayan, yan pong trabaho ko. Ang hirap po talaga. Nakaisang buwan naman po ako. Dinalaw po ako ni ating ko. Nakita po niya sitwasyon ko. Hirap na hirap po ang kalooban ko. Yung pong katawan ko, ganun po. Ano po, nabigyan naman po ako ng auntie namin ng isang damit na luma, t-shirt. Alam niyo po, ang bayad po sa akin sa loob na isang buwan, 500 pesos. Yun po ang aking sahod. Yun po nga, hindi ko po ako marunong magpera po kasi noon masyado. Wala po akong gaanong marunong magpera. Ganun po. Parang malaking pera na po sa akin yun, yung 500 na yung malaking halaga na po yun. Kaya sinundo na po ako ng ating ko. Tapos pumunta na naman po kami sa tiyahin po namin, sa auntie ko sa Muñoz, sa Quezon City. Naging alipin na naman po kami doon. Naging alipin na naman po. Kami na naman po lahat ang gumagawa doon sa kanilang bahay. Mukha po kaming, yung tinutulugan po namin mga kapatid, doon po sa silong ng bahay nila. Maraming mga daga. Naku, noon lang po kami nakakita ako ng dagang malalaki. Andun po sila sa may paligid, sa silong. Kaya andun ko po, Lord, baka kumakagat kami nito. Ang lalaki ng daga, sisidlaki na po ng pusa. Noon lang po ako nakakita ng dagang malalaki. Natutulog po kami magkapatid. Ganun po. Sa loob po ng isang buwan din po siguro yun. Nangyari sa buhay namin. Ganun. Nakikisama po kami sa amin pong mga pinsan na tamad. Mga tamad po yung pinsan namin, senyorita. Ganun po, hindi sila naglalaba, hindi sila naglilinis ng bahay. Ganun po ang mga ugali po nila. Yung pinagkainan po nila, kukuhanin mo po, iniipis na, hugasan mo. Mga tamad po yung pinsan namin. Kaya kami po ang gumagawa lahat po ng gawain. Kaya nung po, umalis na po kami doon, hindi na po kami nakatagal. Inaya na naman po ako ni ating mga konduktora. Alam niyo po yung konduktora sa bus, mga kapatid. Yung pong naninikit sa bus. Yun po.
nag-apply po ako doon, nag-apply po kami, ala naman po ako kaalam-alam. Ang alam ko lang po uwian, yung pong aming, yung pong sa Muñoz, yung uwian ko po. Diyos ko po, Lord, kako po, ano kaya itong nangyari sa buhay ko, uuwi na kaya ako kako sa probinsya, buti pa doon. Doon lang ako sa bukid makipagtanim, okay na dito. Sari-saring taong makikilala mo, makikita mo. Makakausap mo, nang doktora po ako. Anong po, no? Hilong-hilo na po ako, kako, hindi ko na kaya-kaya, uuwi na ako, akong gano'n. Yung po ang buhay ko po sa Maynila, doon po. Hanggang po nung nakayanan ko naman po yun. Muntakin niya po yung sahod ko po minsan doon. Naaabono ko po dahil nasusyot po ako, nasusukli ko po yung aking ibang ano po doon. Halos wala na po akong sahurin. Napupunta na po na ano ko po, bibigay ko po, kaya ala po akong masasahod. Yun po, lagi pong nakailang ano din po yun, sahod ko. Ayaw po hanggang sa matuto at matuto po ako yun. Nung malaunan po marunong na po ako. Tapos nung malaunan po, nakilala na po ako ni Chong Bitoy. Yun po, nagkakilala na din po kami mag-asawa. Yung po, konduktor din po siya, matagal na rin po siya dyan sa Maynila, nakikitira rin po sa mga kapatid niya niyan, si Chong Bitoy. Maaga din po siyang naghanap buhay. At nakita na po kami, ayun po, nagkapasawahan na po kami, naglive-in na po kami mag-asawa, nagsarili na po kami. 21 na po ako nun, may edad na po ako nun. Kaya ano po, malakas na po rin ang loob ko, no? Nakisama na po ako kay Chong Bitoy. Ganun po, hindi na po ako umuwi sa apartment po ni Ate. Kasama po yung asawa niya nun eh. Kasama ko na po si Chong Bitoy, ano na po kami, nangupahan na po kami. Nako po nabuntis na po ako noon. Ano na yon, panahon na yon. Sabi ko, buntis na ako. Akong gano'n, paano kaya ito? Paano ko sasabihin kay Ate na akong gano'n? Patay na ako. Nako po, buti na lang po si Chong Bitoy. Pinakasalan ako. Yun po. Nagpakasal po kami ng sarili. Doon po sa City Hall ng Maynila po noon. Doon po kami nagpakasal, magkasarili lang po namin. Pumunta po kami doon sa City Hall ng Maynila. Yun po. Kasi po may edad naman na po kami. Nagsarili na po kami ng kasal. Kaya, ayun po. Hanggang sa, ayun po, nangupahan na rin po kami mag-asawa. Sabi ko po kay Ating, nang umuwi kami, Ating, may asawa na ako. Kuntis na ako. Ito nga, malaki na itchang ko. Galing po. Naku po, talaga naman po, walang, nagtapat na ako po'y buntis na. Ala naman na po siyang magagawa. Kasal naman na po kami. Pinakasalan naman po ako ni Chong Bitoy. Kaya, tunay nga po, kaya sa buhay po talaga natin ng mga karanasan po natin talaga na hindi mo malilimutan. Yun po. Tunay nga po na marami pa pong mga nangyayari sa buhay. Yun po, doon po sa Caloocan noon, yun po, inaya po kami ng hipag ko, napunta po kami sa Caloocan. Binigyan po kami ng tayuan sa Caloocan. Yan po nga sa Kamarinti ko, doon po kami. Doon na po nag-aral yung mga anak ko po noon. Doon po, nakapagtapos na po ng elementary, hanggang high school na po yung panganay ko. Doon na po, nakapag-college naman po siya, yung panganay ko. At dalawa lang po kasi naging anak ko, mga kapatid. Kaya, isang lalaki at isang babae, yun po. Si Chong Bitoy po, driver na po siya. Kaya, minsan, kinakapos na rin po kami minsan at siyempre po, at nag-aaral na rin po yung mga bata, ganun po. At hanggang po na minsan namamalengke nga po ako mga kapatid, nakita po akong isang grupo na, ano kaya akong ginagawa ng mga babae dito tuwing araw ng Sabado po ng hapon, ganun po. Nakita ko po sila sa gilid lang po ng daanan. Nandun po may kantahan, nagkukwentuhan. Ano kaya akong mga ginagawa nito? Dadaan na po ting araw ng Sabado. May mga babaeng ganito. Kikismisan kaya ako. Tinanong ko po, hindi po ako nakatiis. Ganun po. Anong ginagawa niyo dyan, Ate? Ay, nagba-Bible study kami. Sabi, gusto mo? Sama ka? Ganun po, Hindi, anong oras po ba? Ganito.
gusto mo susunduin kita sa inyo. Ganun po ang ano niya po sa akin nun eh. Nung pong isa pong kapatiran po doon, ta sister. Kaya yun po, nag-umpisa po ako mag-Bible, sinusundo po ako. Minsan, alas 2 nga po ng hapon, ano po. Kasarapan pong matulog, di po ba? Matutulog muna kaya ako. Pero ano, maya-maya, tao po. Sis, aling ano, tama ka, Bible study. Ako, maski tutol po yung kalaobang, o sige, akong ganun na. Kaya, pag na po, maski ilan lang po kami, maski na 5 lang po kami. Ayun po, meron pong pastora, pumupunta rin po doon, matyaga din po siya. Nagtuturo po sa amin, yung pong aking pong naging ano po noon. Hanggang po noon na, ayun po, napagpatuloy na rin po ako sa pagbabible. Ayun, nag-charge na rin po. Isang bahay lang po yun, yung aming pong pinag-aanohan, dadausan ng pagsisimba. Kaya sabi po, nung minsan nga po noon, meron yung pamangkin po ng asawa ko noon, nitong dito sinabihan po ako ng di maganda, kaya noon po, wala pa po akong pagpipigil sa sarili po noon eh. Nasaktan ko nga po yung bata, kaya sabi ko, nung pagkatapos po ng galit ko, patawad po Lord. Hindi ko naman po sinasadyak manakit, pero buhat po noon, wala na po yun. Inalis ko na po sa sarili ko yung wala na po akong self-control, yung pong ganun pong nangyari sa akin. Napag-aralan ko naman na po yun na patawarin mo yung kaaway at patatawarin ka ng Panginoon. Ano na pong tumimo sa buhay ko po noon. Kaya buhat po noon. Kahit inaaway po ako ng mga hipag ko, hindi na po ako kumikibo, ayos na po yun. Sabi ko, bahala na po si Lord sa kanila ka. Kaya praise God po no. At tunay nga po sa buhay po namin na gano'n nangyayari. Na minsan din po walang anak buhay si Pitoy. Ang hipag ko lang po ang nagpapakain sa amin, nakakahiya po talaga. Yung anak ko naman po ay dumedede pa sa bote. Ang naging, yung pong bigas, yung pong galapong, alam niyo po yung mga kapatid, yung pong giniling na bigas, bibili po ako noon. Papangilin ko yung pong pinapadede ko po sa anak ko. Yun lang po, saka konting gatas para makatipid. At wala nga pong trabaho si Pitoy Punos, itong Bitoy. Yung hipag ko lang po ang nagbibigay ng pambili po namin, pagkain, ganun po, no. Kaya hanggang sa minsan nga po noon, na po na nagkasakit na rin po ako noon, na di nagtagal po noon. Yun po, na uwi po ako dito sa amin, sabi po ng mga kapatid, kung may ka na rito, dito ka na magpagaling, ganun po. Sabi po ng mga kapatid, sumunod na naman po ako noon. Di siyempre walang pag-aalinlangan para gumaling po ako. Umuwi na rin po kami rito. Minuwi na po ako rito. Yun po, tuwang-tuwa po si nanay. Pero may chats na po sila rito. Meron na po silang gawain dito. Kaya praise God po no, na ang prayer po ni nanay na umuwi na po ako ay nasunod na po. Kaya sa buhay po natin, minsan kailangan natin sumunod para sa ikabubuti ng pamilya minsan eh. Hindi nagtagal din po noon. Gumaling naman po ako. At kung ano-ano pong herbal ang ininom ko, padoktor po sa mga kapatid ko, sa tulong po ng mga kapatid ko, no po, yung pong mga pangangailangan po sa pera, hindi naman po naging problema dahil binibigyan po ako ng mga kapatid ko ng mga pagpadoktor, yung pong mga herbal, yun po, iniinom po. Ininom po ako noon para sa kagalingan po. Sabi nga po, kaya hindi po nagtagal. Umuwi na rin po yan si Chong Pitoy dito. Sumunod na rin po dito sa amin, sa probinsya. Inakot na rin po nila yung mga gamit din po namin. Pati po yung panganay ko, sumunod na rin po sila. Ayun po, andito na, uwi na po kami rito sa Villamarina, Kulaylay, yun po, no? At dito na po nagtrabaho si Chong Pitoy, driver na naman po siya. Ganun pong buhay po namin dito na ang buhay po talaga ay hindi po madali talaga. May kaparaanan po ang Panginoon, may gagawin po siya talaga. Madali naman po nakapasok ng trabaho si Chong Bitoy sa biyaya po ng Lord po, no? At dito na po kami nag-charge na po. Dito na po ako nagpatuloy ng pagta-charge po namin. Na kami po ay hindi pa po lahat ng mga kapatid ko ay nakakilala sa Panginoon, kaya ang buhay po talaga natin, sabi nga po sa
sa Pilipos. Sabi nga po, yun na lang po kung aking napag-anuhan po. Pilipos 4:6, ang sabi po rito, basahin ko po. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Yung po tunay nga po, sabi nga po, huwag kang mabalisa at huwag mong problemahin ang mga bagay dahil ang Panginoon nga po at tumawag ka lamang po sa Panginoon, sabi nga po na may pasasalamat. At sabi pa po dito sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap ng putong ito'y buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yung po, maganda po yung mga salita talaga ng Panginoon, ang mga pangako po niya, pangako ng Panginoon, kagaya po kagabi nang inaral po natin, yung pangako po ng Panginoon, na tunay nga po na panghawakan po natin yon at tunay nga po, kagaya po ni Simeon at Andres po, na walang pag-alinlangan po na sumunod po sila sa Panginoon upang iniwan po nila ang pangingisda, ang kanila pong mga trabaho upang sumunod po sa Panginoon. Hindi po sila nag-alinglangan sa pagsunod. At sila po ay kasama ng Panginoon upang mangisda po ng mga kaluluwa. Yun nga po, hindi po yung isdang inuulam, kaluluwa po ang kanilang inisda. Kaya, praise God po. Tayo po ba mga kapatid, kaya po ba natin iwanan ang ating pong mga trabaho, ano man pong ating pong ginagawa, para lamang po sumunod sa ating Panginoon? Amen po, yun po ang ating pong sa buhay po natin, na kaya po ba natin iwanan? Ako po noon, kakayanin ko pong iwanan si Chong Bitoy. Ako pong ganon. Kayanin kong iiwanan para sa Panginoon. Sabi ko po siguro. Kaya po nung andito si Brother Paz, sabi niya, pag uwi ko, pag may simbahan na doon sa amin sa Cebu, sasama ko si Chong Bitoy. Siya po ang aking gagawin kong kasama. Sige, isama mo yan. Ako po, sama mo si Chong Bitoy. Pumunta kayong dalawa kahit saan. Kung ganon, kaya kong sa sarili ko po, nung nakakilala mo talaga sa Panginoon. Kaya kong mawalan ng asawa para sa Panginoon. Pagsunod talaga. Kaya nakakatawa po minsan ang buhay po natin, nakakaiyak, may saya. Meron po talagang ganon ng ating pong buhay, mga kapatid. Kaya sa Panginoon, pag sumunod po tayo, wala pong mawawala sa Kanya. Sa atin, yung po, dahil i-guide ka po ng ating Panginoon, yung obedience nga po, yung lagi natin pinag-aaralan, mga kapatid, at tinuturo nga po ni Sister Janet, yung pong araw-araw na ating pong isa pabuhay, sumunod po tayo, at tunay nga po, at isagawa po natin, gumawa po tayo, hindi po yung lagi po sa ngawa, kundi sa gawa, hindi yun. Kung sinahantitin po ni Sister Ruby po noon na po siya magpungawa ng ngawa, gumawa, kaya po, Kaya praise God po talagang sa mga buhay po natin, marami po tayo natututunan sa araw-araw. At tunay po, masalamuot po ang buhay ko po noon na sa aking pagkadalaga po ako noon. Wala na po yata hihigit pa sa hirap ng buhay. Talaga dinanas ko po. Kahit saan po ako pumunta, kaya ko pong magtrabaho. Kahit pumunta po ako sa bukirin ng biyanan ni Sister Mais, kaya ko po rin magbukid, kaya ko magtanim ng mga pananim. Kaya pag mamalaki ko po, minsan nakapagkukwentuhan po namin na napakapalad po ng mga bata ngayon. Yung pong mga anak po ng mga pamangking ko po, mapapalad po sila dahil hindi po nila naranasan yung mga naranasan po namin na paghihirap sa buhay. Maginhawa na po sila ngayon, nakakapag-aral po sila, kaya sinasabi namin, mag-aral kayo mabuti, huwag niyong gayahin ang aming pong naging buhay na wala kaming tinapos na kurso, anuman pong kurso sa amin po. Kaya praise God po na salamat po sa kabutihan po ng Panginoon niyo po.
Yun lamang po. Sa Diyos po ang papuri. Sister Janet, salamat po. Pastora Janet, Pastora Rami, Kaya, salamat po sa inyong pakikinig po. No? Yes, God po. Amen. Praise God. Hallelujah. Lahat po ng papuri sa Panginoon. Grabe po ano. Ayan, nakilala na namin ngayon si Chang Emily, ang ups and downs ng kanyang buhay. At alam ko po, marami din po sa atin ang magugulat, nagulat, o grabe ano po. Hindi, ako po talaga amazed ako sa mga testimonies ninyo kasi hindi ko po talaga, uncomparable talaga ang mga pinagdaanan at pinagdadaanan ninyo sa akin. Iba kasi po ang level ano po, pero grabe po talaga ang kabutihan ng Panginoon. Ngayon nasasabi natin kabutihan kasi tapos na. At nalaman natin. Pero alam niyo po, lahat po yan ay, ano po, saan tayo? Lahat po yan ay, inalaw ng Diyos na mangyari para po sa training natin dito sa ating, sa calling natin. Ngayon, kung hindi dahil sa mahirap na pinagdaanan ni Chang Emily, ngayon, na Kristiyano na siya, kaya niya po bang sabihin nyo na kaya kong iwan kahit si Chong Bitoy para kay Lord? Hindi niya po kayang sabihin yan kung hindi niya napagdaanan yon. Sa iba po, kabaligtaran, hindi ko pwede, asawa ko yan. Asawa ko na nga lang ang meron sa akin, o asawa ko lang yon. Para ang hirap i-give up. Ano po? Yung iba naman anak, yung iba naman yung kabuhayan, katulad ng young rich man. Hindi po ba hinahayo tayo ng Panginoon? Subalit, ano ang sabi ng young rich man? Ginawa ko na naman lahat eh. Di ba? Naging mabuti ako, sinunod ko na yung mga kautusan, yung commandments, sinunod ko po. Pero nung sinabing give up, sino ba ang isaak mo sa buhay mo? Sino ba? Ano ba ang isaak mo sa buhay mo na pinanghahawakan mo na para lamang sumunod ka 100%? Ano po? So, si Chang, it helps a lot. It helps a lot po yung mga pinagdaanan niya. Hindi po biro yun. Parang sa atin ngayon, ang dali lang pakinggan yung nasa bukid ka nakatira, na walang tubig, walang kuryente, na grabe po yung training, Yung iba, kung narinig natin yung testimony din ni Sister She, iba naman din po yun. Diba? Pero ibang level naman. Pero lahat po iisa. Mahirap. Pero lahat po yun ay pagpapatatag sa atin. Ano po? Kaya napakapalad. Actually, hindi ko po masasabing lahat ay mapalad na hindi na nakaranas ng kahirapan. Kasi makikita nyo po, sino po ang mga nagtagumpay sa buhay. Mayayaman ngayon. Ano po? Sabihin na natin mayaman ngayon, looking at their past, grabe po ang kanilang paghihirap at pagtsatsaga, pagsusumikap. Bakit po? Nandun yung fighting spirit nila that was trained before. Pero ngayon yung mga kabataan, wala nang fighting spirit. Alam niyo po, kapag sinabihan lang, mamatay ka na, nagpapakamatay nga. Di po ba? Kung anong sabihin sa kanila, they can easily give in. Hindi nila kayang i-contrast, ilabanan. Bakit po? Kasi kulang sa training. Katulad po sa atin sa pagiging Kristiyano. Kapag may pagsubok na, ang bilis na nating give up. Ang bilis na nating mag-blame shifting. Bakit? Kasi si God, kasi si leader, kasi si pastor, kasi ang hindi natin nakikita na kulang tayo sa katatagan sa relasyon natin sa Panginoon. Dahil kung tayo po ay naging matatag sa paghawak sa Kanya, founded tayo ng love niya, founded tayo ng salita niya, founded o pinalakas tayo, ang foundation natin siya. Actually, wag na nga lang yung sarili natin yung paghihirap na lang ni Jesucristo. He wore the crown of thorn. At ang tinik na yan, hindi po ganyang kaliit. Malaki ang tinik noon. Para po saan? Para kahit po, alalahanin po natin, God will never shed a blood for nothing or just for a sacrifice. Hindi po ganon. So, He wore that crown of thorn. Para saan po? Para po man ang ibato ng kaaway, isiksik sa ating isipan, Kristiyano ka na, ganyan ka pa rin. Jesus paid the price. He shed His blood para po
para po ano man yung sumpa na nasa isipan natin, mga kasalanan natin, lahat na nagmula sa ating isipan, it was paid in full. Siya na po ang nag-suffer para sa atin. Kaya by the blood of Jesus, kaya talaga pong napakamakapangyarihan ng dugo ni Kristo, because every time He shed His blood, it has a meaning. Lahat ng suffering po natin, talagang ito ay may kahulugan. Hindi lang po ito isang show na inuulit-ulit taon-taon na pinapanood, pinapalakpakan, binibidyo, ginagastusan ng ano po para magkaroon ng reenactment, ano po. Pero deep inside walang meaning. Kapag tunay nang nagaganap sa atin, sa isipan natin, that's the very perfect time that we should remember the shedding of His blood. Kapag tayo po ay pagod na sa kababata, sa mga hirap natin sa mundo, pasan ko ang daigdig. Remember, His back was slapped. Ilang ulit po yan nilatigo. Hindi lang basta, alam niyo po yung pinapangpalo pa sa kanya. Meron po siyang bilog na bakal na tugi-tugi din. May mga tusok-tusok din. That every time it hits His flesh, and when they pull it out, kasama po ang laman na mahihila. So, lahat po yung pinagdaanan na niya para sa atin. All we have to do right now is just believe and apply it to us. God, tunay nga po, salamat sa suffering mo. And I shouldn't have to suffer again. Lies yan ng kaaway. Yung pinagdaanan ni Tia Emily, grabe po, imagine nyo po yun, babae ka, gawaing lalaki, mag-aararo ka, mula umaga, imagine mo po, sabi niya, kaya mo ba sa manliligaw niya? Kaya mo bang magtabas mula umaga hanggang hapon? Wow! Ang kanyang vitality, matindi. Mula umaga hanggang dito nga po, kunting, sa sobrang init dito sa Japan, katulad po ng nangyari sa anak ni Ma'am Shirubi, panalangin po natin si Shishiro, na sa sobrang init po ng panahon, we don't know exact what happened, pero sa sobrang init po dito, hindi kinaya ng katawan niya habang nagbabike, bumagsak po siya at nabagok yung ulo niya, 'di ba? So let's intercede po sa kanya. Sa mga anak natin, kasi dito rowing team. Rowing, yung pong isang manipis na bangka na mahaba na ilang kayo, 10 kayo, sabay-sabay kayong magro-row. Row your boat. Ganon, Magro-row kayo doon. Grabe po ang training yan kasi kailangan yung vitality mo, kaya mo, yung resistensya mo. Kailangan resilient ka talaga. Yung faith natin, mga kapatid, na kahit na anong dagok ng, imagine mo po yung rushing waters na yon. At saka kailangan united kayo. Dahil kung hindi, may isa dyan na out of tune. Nako po, sira ang, yung tinatahak nyong lugar. Kung, sige, pag sinabing kaliwa. Pag kanan ang road, di po ba? Dapat united kayo, one spirit, one. Tayong mga Kristiyano, dapat po ganun. Kahit na anong binabato sa atin, dapat po well-trained talaga tayo. Kaya nga po, hindi ka makakakita ng leader o pastor na walang karanasan, walang pinagdaanan. Bakit po? Ibabagsak yan. Ulan pa lang, ay, muulan, hindi ako pupunta ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin yun. You have to preach. May pera o wala, may sakit, yung kaya mo, you have to push through to your limits. Parang mga muscle man, di ba? You have to push through your limits. Kailangan mag-break yung muscle mo. Para Para yung 10 kilos na kaya mong buhatin, maging 20. And then you'll break it again, your muscles. Para Para yung 50, maging 100 pounds. Kaya mo ng, wow. Ganun po talaga. You have to break your muscles. Paano nabibreak ang muscles? Yes. Ganun po talaga by breaking our limits. Umalis na po tayo sa comfort zone natin. Ayokong pumunta dyan kasi ganito dyan. Ayokong kausapin yan kasi ganito yan. Di po ba, ang dami nating mga comfort zone na kung ikukumpara natin sa iba, nakaka-convict. Kasi ngayon makikita natin, ay, grabe pala sila. Ako, ito lang. Nakakahiya po, nakakahiya. Sabi ko nga kahapon,
na napag-isip, di po ba? Kaya yung iba naman nasusobrahan na kahit ano pinapakita na lahat para lang kumita. Di po ba? Pero tayo din mga Kristiyano, ano po? Ano bang kinakahiya natin? Kinakahiya ba natin si Jesus? Ano bang kinakahiya natin? Sarili natin, ay si Jeanette nagsasalita ng ganyan. And it struck me kahapon. Ginamit niya pa TikTok, parang napaka simpleng para sa atin. Ang taas-taas ng level natin, po. Pero kung tutuusin, habang sila'y nagtatagumpay, kumikita, tayo dito, we are preserving our pride. Di po ba? Anong matapapala natin sa pag-preserve ng pride? O kaya naman, ano ba ang magiging natin sa mga pag-preserve natin ng ating mga POB? Di po ba? Sana po, yung mga pinagdaanan natin sa ating buhay, katulad ng pinagdaanan ni Chang Emily, sabi nga po, don't be anxious for anything. Sabi sa Philippians 4:6 na shinare sa atin ngayon, na lahat ng pag-aalala natin, ibigay natin sa Panginoon. At ang purpose natin, kung saan tayo tinawag ng Panginoon, let's push through to our limits. Pag nakita mo po yan, yang harang sa harapan natin, pag nabasag natin yan, alam niyo po, malaya na tayo. Malaya na tayo. Kaya mo nang kausapin kahit sino. Just take the first step. Kaya na po natin yan. Just take the first step. Marami po sa atin dito takot magpahayag. Just take the first step. Nung nagpahayag, ay nako po, malaya na sila. Wala nang takot, nakakasunod na sila sa calling ng Panginoon sa kanilang buhay, di po ba? Kaya maraming salamat sa mga kapatiran na talagang ino-overcome nila pag sinabi ko, nag-onigay ako. Sis, pwede po ba? Ay, nakakahiya, pero sige. Alam niyo po, congratulations. It's not for me. It's for you and for God. Dahil po, tayo mismo, tayo ang nakaka-overcome ng ating mga kahinaan. At nabibreak natin yung mga limitations natin. Na yung pala, yun ang hadlang ng kaaway sa ating mga isipan. Mula noon, naku, hindi ka naman magaling magluto, wag ka nang lalo na pag ako, noon, nag-start ako mag-cake. Sabi ng asawa ko, ka naman, ganyan. Nag-start ako, every time na may start akong something din, asawa ko din, alam nyo, ang hirap mag-umpisa kapag ang tao sa paligid mo ay negative at walang tiwala sa'yo. Pero alam nyo po, ang pinanghawakan ko lang, si God. Wala nang ibang magtitiwala sa akin. Kaya paborito ko yung, kanta noon na, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O, diba? Nagbabago po ang ating mga favorite songs kasi depende sa sitwasyon natin. Maging yung life verses natin, nagpapalit din yan. Depende po sa sitwasyon ng buhay natin. Pero ang mahalaga, kumpleto ang Biblia. Lahat po yan. Kumpleto yan sa pangangailangan natin. So mga kapatid, anuman ang paghihirap pinagdaanan natin, iba-iba tayo. Kahit sabihin na natin na the same, naghihirap din ako, hindi mo lang alam. Pero iba-iba po kasi tayo ng mga tao sa paligid natin, iba-iba tayo ng character, iba-iba tayo ng attitude, iba yung respond natin kaysa sa kanila. Even though almost the same, pero iba ang iba ang resulta. Bakit po? Kasi iba-iba tayo ng pag-ugali, iba-iba yung respond. Hindi natin makonclude yung sila ganun yung naging reaction, yung sa akin ganun din, iba po. So, don't hesitate to share your testimony dahil meron pong iba pang mga tao na talagang mai-inspired, mai-encourage sila to move on, to push through their limits. Kapag may nanligaw sa'yo, kaya mo akong pagtayo ng bahay? Pag sinabing kaya ko, dignay. Abay, ganun Baliktad na ngayon no? Amen? Dahil, lang pala ngayon, yung mga makata wala nang susungkit ng bituin sa langit para ialay sa iyo ngayon, Dati po noon, ang mga Hapon nagbibigay, pera, ginto, ganyan. Ngayon, bulaklak na rin, natuto na rin sila. O, diba? Makata na rin, magagaling na rin. Di po ba? So, time change, difficulties change, suffering changes. Bakit po? Ang paligid natin nagbabago. Kaya lahat po applicable.
And don't hesitate to share your testimony. Bukas po, wala tayong speaker. If you want, you can PM me, DM me, or you can boldly say, I will share my testimony because I know someone is needing to hear my testimony. Someone needs to be inspired. Kung downcasted na yung kapatid mo, ano po, sabi nga ni God kay Cain, why your face is downcasted? If you do what is right, will you not be, ano na nga yung kasdugtong noon, nakalimutan ko na, honored or I don't know, accepted, ayun, will you not be accepted? Bakit po? Kasi in-offer niyang kay God, yung hindi the best, ang in-offer lang niya, yung konti lang, yung basta-basta. Tapos, nung tinanggap yung offering ni Abel, tuwan-tuwa si God, diba? Kasi first fruit, yung pinaka the best, siya, basta lang niya pinili kung ano lang yung meron. So, ganun din po ang ibigay natin sa ating Panginoon. Piliin natin yung best natin at ialay natin sa Panginoon. And that is our life, our testimony. Let's share it. At the end of the day, ang tatanong lang naman sa atin ng Panginoon, pag nasa harap na tayo, nasa harap na tayo ng Panginoon, natatanungin tayo, kung ano yung ginawa natin sa Kanya. Doon sa in-entrust niya sa ating 1 coin, 2 coins, 5 coins, ano po ang ginawa natin? Ano yung sasagot kaya natin? Ano kaya yung sasagot natin? Nag-share ka ba? Ay, nag-lay hands ako. Nag-share ka ba? Ay, hindi, nag-pray ako doon sa Ang tanong ni God, nag-share ka ba? Because that's our calling. Did you share your testimony? Did you share the good news to that person? But God, every day I'm sharing. Dito. How about your testimony? Share your testimony. How God changed your life. Si Chang Emily, dahil sa courage niya, nasanay na siya. Siya na mismo nag-approach. Mga ateng, ano pong ginagawa ninyo? Ay, nagba-Bible study kami sa palengke. Di po ba? Kaya, hindi po lahat ay in-invite. Pero yun po ay dahil din sa prayer ng kanyang nanay. Interceding for her children. At nang bumalik na siya, nagkasakit po siya, diba? So, kailangan niya nang bumalik, meron ng church. At doon siya nagpatuloy. At ngayon, nakatira si Chang Emily sa gilid ng church at patuloy po siya. Siya lagi ang naglilinis ng church. Inaalagaan niya ang church na yon. At alam ko po, hindi pa tapos ang mission niya dahil sabi nga po niya, may mga kapatid pa siyang hindi pa tumatanggap. And that's her mission. At yung kanyang mga pamangkin, di po ba? Ngayon, kasama na natin si Chang Annabel, si Ate Annabel. Maraming salamat po. Ang kanilang pamilya ay nagiging tagapaglingkod ng Panginoon. And that's because of the prayer of their mom. Kaya nawala man po ang kanilang magulang, sila ang nagpapatuloy. Kaya mga kapatid, hindi man tayo ang nag-i-invite sa ating mga anak dahil in-invite natin, ayaw nilang sumunod sa atin. Keep on praying. Someone will invite them for us. Amen. To God be all the glory. Let's continue po sa pagpapahayag. Allow nothing to stop us from sharing the good news. Kung ano po ang ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Saan man tayo naroroon, someone will ask us, ano po yan? Anong binabahagi mo? Anong ginagawa mo? Because that person's parents are praying for them and we are the instrument for them. So, don't hinder God's plan by using your limitations. Breakthrough na po. It's time to break through. Sirain na po natin yung mga hadlang na yan sa ating mga harapan. Hiya man yan, takot man yan, ano man yan. Jump it over. Norikoy na ito ikimasen. You have to overcome it. Norikoy na ito ikimasen. Okay? You have to overcome it. Amen? Ayan, kung nandyan si Lolo Kazu, Kaya maraming salamat. Kasi yung mga belief ng Japanese, mahirap pong i-give up. Demo, akiramezu, tsukete ikimasu. Tadori tsukeru made. Okay? Never give up. Patuloy lang po tayo until we reach the goal. And that's
to be with the Father. Amen? Wala pong goal na natapos ko na, na-save ko na, ang sarili ko, tapos na. Na-save ko na pamilya ko, tapos na. It's not that. Our goal is to maintain our salvation and to bring everyone that God entrusted to us hanggang dun po sa harapan. And that will be our sweet aroma that will be offered to the Lord pagdating ng panahon. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Ama, lumalapit po kami sa inyo sa panalangin ngayong umagang ito. 10 Panginoon ng 21 souls and including po Panginoon sa mga manunood pa sa live, O God. Allow your Holy Spirit to touch their hearts, O God, as they listen to Chang Emily's testimony. A lot of people will be related, O God, related sa kanyang testimony, Panginoon. The sufferings they pass through, O God. Alam ko na. Kaya pala ako ganito ang pinagdadaanan ko. Iba man ang pinagdaanan niya, iba man ang pinagdaanan ko. It's a kunren. It's a training, O Lord. Para ako'y maging matatag. Suyo ko naranay ito ikinay. I have to be strong. I have to be strong. Upang dumating man ang agos sa buhay ko. Ang unos sa buhay ko. Ang bagyo. Ang tidal wave. Ang ano pa man pong sakuna, typhoon, O God. Lahat po, Panginoon, ito darating sa buhay ko. Malakas na hangin, Panginoon. Tornado man ito, tornado, Panginoon, na lahat na lang yata ng mahal ko. Lahat ng meron ako nawawala. Mula nang naging Christian ako. God, thank you so much. Now I know you have a purpose in my life, in our lives, O God. Thank you so much for doing so. Thank you so much for trusting me. Thank you so much for calling me. Thank you so much, O God, na sa kabila ng mga kahinaan namin, pagkakamali, kasalanan, failure, ilang ulit man kaming nadapa, you're always lifting us up. You're always showing us, O God, the right path, putting us back to the path where you want us to be. Dahil ang daan na yun lang ang nag-iisang daan patungo sa inyo. Thank you, Jesus, for supporting us. Dahil ngayon, alam na namin, kaya pala namin na-overcome lahat ng ito. It's because of Jesus. It's Jesus' love. It's the Holy Spirit's strength, protection daily. Akala ko, lakas ko lang yun. Kaya nakayanan ko. Kaya naging matatag ako. But it's Jesus. It's the Holy Spirit who invested in us, in trusting us, in loving us, para ma-overcome natin ito, sapagkat ito ang dapat nating daanan upang makayanan natin kapag tayo ay nahaharap na sa ating mga misyon. And this is our mission, to share the good news. Kahit sino pa man yan, kahit ano pa man ang sabihin nila sa atin, tamad yan, hindi yan magaling, hindi yan marunong, yan yung anak ni ganito, taga dyan yan sa ganon, walang magandang lahi na magmumula sa kanilang lahi, walang sino man, walang taga Nazaret na magbubunga ng maganda. But Jesus, break that limitations of our mind, of our perspective. Lahat ito, sinira, giniba ni Jesucristo. Wala nang limitasyon between the Jew and the Gentiles. No more curtains that divide us sa altar ng Panginoon. Anytime we can enter to His presence. Hallelujah, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ang daladala namin ngayon, ini-entrust na namin sa inyo. Nilalagay na namin sa inyong kamay, sa inyong paanan. Kayo na po ang bahala sa mga problema namin, Panginoon, na ginagamit ng kaaway para pigilan kami na magtiwala sa inyo, na magpatuloy kami sa aming mga calling, O Lord. Sakit man ito, Panginoon. Tiwala ba ito sa tao? Wala silang tiwala sa amin. Walang magtiwala sa amin. Ni testimony nga, ayaw kaming pag-testimony sa church namin eh. Ni hindi nga kami pinapahawak ng instrument eh. Ni hindi nga kami pinagpipray sa church namin. Time will come that God will raise you up as a great leader. Just pass through all the trials, the trainings that God is allowing us for us in our lives.
Magpakatatag po tayo. Tulungan nyo kami, Panginoon. Patuloy nyo kaming itayo. Patuloy nyo kami, Panginoong, ibalik sa tamang daan. Patuloy nyo kami, Panginoong, mahalin. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, biyaya at awa, Panginoon. Forgive us, Lord, O God, kung kami nakakapagtanong, nakakapag-doubt, at nakakapag-decide, namimili kami ng church kung saan namin gusto, sapagkat ang church na ito hindi para sa amin. Ang church na ito, hindi ito ang inilagay mo para sa akin. God, who are we to question your plans and purpose in our lives? All we have to do is obey, like Joseph, like Moses, sending them to the place that they wanted to be, like Abraham. God, maraming salamat po. All we have to do is obey. Maraming salamat po sa aking mga kapatid na nag-i-invest ng kanilang faith, ng kanilang pagtitiwala, Panginoon, sa iyo lamang, tanging sa iyo lamang, hindi sa tao, hindi sa karir, hindi sa kung anong meron kami, hindi sa pastor, hindi sa kahit saan, kahit kanino, hindi sa kaibigan, at hindi lalong-lalo na hindi sa sarili naming lakas. We rebuke that, purify us, O God. Linisin niyo ang aming pag-iisip, ang aming kaluluwa, ang aming espiritu mula sa oras na ito, Panginoon. We will start anew and we will take the courage in trusting you. Leap of faith, O God. Taking our first step, O God, to overcome whatever it is that Satan fooled us, blinded us for a long time. And now, this is the day that we declare that we are free indeed. Hallelujah. Maraming salamat po sa aking mga kapatiran na kasama namin ngayon at nauna na, Panginoon. Be with us, O God. Strengthen us, O Lord. At bukas, Panginoon, O God, sa panibagong testimony na maririnig namin because of your works and wonders, O God, in our lives. You truly are amazing, God. Maraming salamat po. Itinataas ko po ang aking mga kapatiran ngayon kasama ng kanilang mga problema na pinasasalamatan namin, ng kanilang difficulties, suffering, and health issues, O God. We thank you so much. Yes, it sounds ironic, but then we trust in the process that you are giving us, allowing us to pass through. Maraming salamat po. To God be all the glory. Patuloy po namin ipoproclaim ang pangalan mo, ang kabutihan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless you po, Chang Emily. Maraming salamat sa pagtitiwala, sa pagbabahagi ng iyong life testimony. Amen. God bless everyone and have a blessed day and a productive day with the help of the Lord and the Holy Spirit. Amen. I love you all. God bless po. Maraming salamat. Sino po ang ating kasama sa live? Ayan, si Sis Janice, nawala na siya sa group, napunta na siya sa live. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Lahat po ng papuri sa Panginoon. You can heart, you can amen, and you can just say it to the Lord. Amen. But don't preserve it to yourself. You can share it to others also. Ayan po. God bless everyone. Sino po ang nag-unmute? Parang may Nakaka-encourage, no? Ganda ng love story niya. Kanya niya, nakakatawa. At yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Amen. Yun yung po yung pagkilos ng Diyos sa mga pagsubok niya. Kaya mo nagsasabi, kaya mo isurrender mo po ang pamilya niya. Kung ano yung meron siya. Amen. Surrender, hindi ulit iwanan niya. Ikinauubayan niya sa kanya. Ikinauubayan niya. Kaya niya ikinauubayan kanya na. Kung kanyang asawa. Yung po yun, hindi na niya. Kalimutan na niya, hindi po. Please surrender everything to God para makasunod ang hatugan ng Panginoon. Ganun po kapag naranasan mo, sa pagsubok natin, na kapag naranasan natin, yung, ano naman yung confidence. It's cool day, Johan. Confident. Sobrang confident. Ano po? Yung assurance. Kaya nga sabi niya, ano yun, iniwang pag-asa ang Diyos. Yung salita niya, sa Philippians 4:6, do not worry and do not be anxious. Diba? For everything. Yun yung pinanghawakan niya, yung binigyan yung verse na yun. Dahil, alam niya, kaya andun yung assurance ni Chang Emily, dahil alam niya, si God ang magpuprovide, siya ang mag-iigin sa pamilya niya. Kapag sinunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya, gano'n din daw tayo, yung pinaaman na sa ating this passage today, about his scripture today. Kung talaga noon kailangan ko, anak ko,
Pero nung natuto pa ako, sabi ng Panginoon, pahiram ko lang yan sa mundo. Lagi ko nag-aalala, kaya ako sumasakit siyan ko kasi lang i-stress ako kung ano sana. Kaya nung pinausap ako ng Panginoon, sabi niya, ipaubaya din, surrender na sa akin. Talaga, ako mag-iingat sa kanya. Alam niyo po, natuto ako. Nung sabi nga niya Emily, Amen. kaya kong iwanan. Kaya kong isurrender. Yung pang isang surrender ko sa'yo ang sabi. Masunod ko lang ang kalooban. Kasi hindi naman makakatulong sa atin kung mag-worry tayo ng mag-worry. May takot kasi ang takot. Minsan talaga po nararamdaman natin. Pero, mag-overcome agad natin takot. Kasi, ikaalala ng Diyos, nakasama natin siya sa mga pagsubok natin. Kaya sa bawat isa po sa atin talaga, sa matinding pagsubok na yun, na kung sinamahan tayo, nandito nagtiwala tayo. Yun po yung na-testify natin, i-testify natin yan. Na-witness natin eh. Kapag ni John Emily, sobrang nakaka-encourage ko yung kanyang yung kayo na pagkabata, hindi na, ano po, Thank you for charging. Lalo naman kanyang buhay. Ilan ako, puro hirap na lang, pero nagpatuloy siya, nakikakasya. Sa tulong ng Panginoon, dinala siya, pasensya ng Panginoon, at siya mismo, lumapit at matagpuan niya ang pag-ibig niya sa buhay niya. Nagpatulong, dun siya lalong lumabas. Nakita niya kung paano sa tulamahan, ginabayan, at pinagpala ng Diyos. Kaya lahat ng pagsubok niya, yun talagang gagamitin siya ng Panginoon sa kanyang kaharian, sa kanyang ibasan. Kaya nakaka-encourage ko ang pag-ilos ng Diyos sa buhay natin. Ito po ang ite-testify natin. Kaya I-encourage ko sa bawat isa. I-share po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sa ating mga pamilya, sa ating kapatiran. Sa bawat isa po. Dahil ang Diyos po ay buhay. Siya po talaga. Kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin na nagbigay sa atin ng pag-asa, yung time na tayo ay nasa sobrang bagyo ng buhay natin, ano po, sa disyerto ng buhay natin. At talagang parang wala ka nang magagawa, kundi ang magtiwala sa Panginoon, sa mga pagsubok natin. Na sa kabila ng mga kahinaan natin, sa kabila ng mga katigasan ng ulo natin, nagpapaulan siya ng biyaya sa atin. Yun po yun. Yun yung i-testify natin sa Panginoon. Kaya, salamat po siyang Emily. God bless you po. At tunay nga ang Diyos ang mag-iingat sa iyo at magkapala sa iyo sa lahat ng ginagawa mo para sa kanyang kaharian natin. Amen po. Pagpalain pang bawat isa. God bless everyone. Sa lahat ng lakad po natin ngayon. Amen. At Sis Dana, thank you for always sa prayer, sa insight. Lagi. Punong-puno ng karunungan. Salamat sa Diyos. Sa gift na pinatulong bumibigay sa ito at sa bawat isa. Jen, nawalan ka po. Ano po ba, Sis Jen? Amen. Gumen po, nawala ng ng sound. Ayan, maraming salamat po. Thank you sa additional sharing. Ayan, mga kapatid. Bukas po ng umaga at mamayang gabi, meron po tayong may intercession po tayo. It's Wednesday today. So, intercession night po namin. If you have prayer request po, you can share po ito. At papanalangin po namin ito. Meron po kaming prayer night. And meron din po mga gawain ng Wednesday. You can PM us if you want to join para po may add namin kayo sa grupo. Kung nais din nyo pong dumalo. Ano po. And bukas po, kita-kita po tayo muli sa another testimony. Amen. This month is a testimony month declaring the good works and wonders of God in our lives. Ano po? Kahit na ano po yan, free po kayong i-share ang inyong testimony kung paano nyo po naranasan ang kabutihan, ang milagro ng Panginoon sa ating mga buhay. Alam ko po, napakarami yan. Don't keep it, share it. Amen. Hallelujah. To God be all the glory po. God bless everyone.